Inaantabayan na nga ang pagdating ni dating Bambandarlac Mayor Alice Guo sa bansa kasunod ng kanyang pagkakaaresto. Alamin natin ang mga legal na paraan kung paano maibabalik si Alice Guo sa Pilipinas. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Magandang umaga at maraming salamat. Nahuli na po si Alice Guo sa Indonesia. At inaabagan na natin ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso. Ngunit ang tanong, ano bang mga paraan ang pwedeng gawin natin para mapabalik si Alice Guo? Andyan po yung extradition. Meron po tayong extradition treaty sa Indonesia. All we need to do ay ang Department of Justice natin ay mag-request ng extradition request sa Indonesia. At ang legal ground po nito ay dapat sabihin natin na mayroong ebidensya ng krimen na ginawa si Alice Guo sa Pilipinas. At itong krimen na ito ay subject o merong option po si Alice Guo na pumunta sa korte at i-challenge ang extradition treaty na ito to which masasubject ito sa judicial review. So, meron pa rin posibilidad na pwedeng hindi siya ma-extradite, depende yan sa desisyon ng korte ng Indonesia. Meron naman tinatawag na mutual legal assistance. Meron din tayong mutual legal assistance treaty sa Indonesia na kung saan sa halip na pabalikin siya sa Pilipinas ay pwede natin siyang puntahan doon, pwede natin na makipagtulungan tayo sa mga Indonesian authorities para yung gusto nating impormasyon na makuha natin sa kanya in preparation for an eventual extradition in case na maaprubahan. So pwedeng kahit hindi pa siya nakakabalik ay pwede nang pumunta tayo doon o kaya mismong Indonesian authority ang mag-conduct ng investigation. At ito ay malimit ginagawa sa pamamagitan ng diplomatic channels. Pwede rin tayong directly makipag-negotiate diplomatically sa Indonesia, makipag-negotiate tayo na pwede siyang pabalikin kahit hindi sa pamamagitan ng extradition o sa paggamit ng mutually legal assistance treaty. At pwede rin nating i-deport. Ipa-deport si Alice Guo sa Pilipinas, kaya lang ito ay mayroong problema. Kasi generally, ang deportation, dinideport ka lang doon sa bansang ikaw ay mamamayan o citizen. So magkakaroon tayo ng kaunting problema sapagkat di ba isa sa mga kasong isinampa kay Alice Guo, ay yung kanyang di umano yung pagpeke ng kanyang pasaporte. Ang kanyang di umano ay pag-claim na siya ay Pilipino samantalang hindi naman siya Filipino citizen. Yung misrepresentation na ginawa niya sa COMELEC, sa pag-file ng kanyang candidacy na sinabi niyang Pilipino siya. So kapag kasi ipapadeport natin si Alice Guo sa Pilipinas, para na rin natin sinasabi na mamamayan namin yan. I-report nyo yan sa amin. Although, may exceptions naman. Normally, ang pagpapadeport usually ay standard na ang personal na dinireport ay binapabalik sa bansang sila'y citizen. Sapagkat legally obliged ang bansa na tanggapin ng citizen niya. Pero pwede rin naman kasing gumawa ng paraan na kahit hindi natin siya citizen, dahil siya ay merong ginawa sa ating kailangan magkaroon ng linaw, pwede nating sabihin sa Indonesia na, papuntan nyo dito si Alice sapagkat kailangan namin ng kanyang testimonya para masolusyonan itong problema ng Pogo. O malaman namin kung ano yung mga nangyayari sa BI o sa PSA o sa COMELEC na kung saan ay may mga problema regarding sa pamimeke ng mga pasaporte at pag-certify na isang tao ay Pilipino samantalang hindi naman. So, hindi straightforward na porket nahuli na siya sa Indonesia ay papabalikin na siya agad. Kinumagahan. May mga legal procedures, may mga diplomatic procedures pong pagdaanan. Pero harinawa sana ay mapabalik natin siya sa pinakalegal na paraan na wala tayong sabit para makatulong na ang kanyang presensya sa pagsolusyon na maraming problema sa ating bansa. So, yun lamang po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Maraming salamat at balik dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.